Lusot na sa ikatlo't huling pagbasa ng Kamara ang panukalang gawing legal ang diborsyo sa Pilipinas. Tanging Pilipinas at Vatican na lang ang natitirang estadong walang divorce law sa buong mundo. May report si Tina Panganiban Perez. I ask you. Hindi lahat ng kasalan, happy ending. Tulad ng kay Mila, di niya tunay na pangalan. Pinilit siyang magpakasal sa lalaki na kabuntis sa kanya. For 9 years, tiniis ko lahat ng pang-aalipusta niya nang walang nakakaalam na kahit sino. Walang nakakaalam na muntik na niya kaming mapatay na mag-iina sa loob ng bahay 2 beses. I am mentally, physically, sexually abused. Lahat ng pang-abuso po. House Bill number 9349 is approved on third and final. Kaya nang lumusot sa Kamara sa ikatlo't huling pagbasa ang panukala para sa absolute divorce, naiyak sa tuwa si Mila. Sa panukala, kailangang magpetisyon sa korte para sa divorce ang isa sa kinasal o ang mag-asawa. Kasunod niyan, may 60 araw na cooling off period kung saan pwedeng magkabalikan na mag-asawa. Pag di na talaga kayang ayusin pa, magsisimula ang pagdinig. Kabilang sa grounds para payagan ng absolute divorce, ang physical violence sa asawa o sa anak, pagpilit sa asawa o anak na pumasok sa prostitusyon, drug, alcohol at gambling addiction, marital infidelity, pagtatangka sa buhay ng asawa o anak, at pag-abandona sa pamilya. Mas mura rin daw ito kaysa ibang paraan ng hiwalayan dahil hanggang 50,000 pesos lang ang gagastusin ng nagpetisyon. Posible ring di na pagbayarin ng kahit anong fee ang petitioner kung ang halaga ng ari-arian niya ay di lalagpas ng 2.5 million pesos. Pero kung mapapatunayan ng korte na isa sa mga kinasal ay pinilit ang kanyang asawa na magpetisyon para sa divorce o kaya nagkuntsabahan sila, makukulong sila ng 5 taon at pagmumultahin ng 300,000 pesos. Pag di naman nagbibigay ng sustento, pwedeng pagmultahin ng 50,000 hanggang 200,000 pesos at pwede pang makulong. This is half the battle won for us. Doon tayo pupunta sa Senado upang maaprubahan ang counterpart measure. Wala akong balak dumiin pabor o kontra dito. Sabi ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP, hindi nito sakop ang mga kasal na binasbasan ng simbahan. Hindi rin daw solusyon ng diborsyo sa mga problemadong pagsasama. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, alamin ang State of the Nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.